Ayan, update po tayo ng December 6 dito po sa EDSA Shrine. Friday po, nandito tayo ngayon sa EDSA Shrine. So, maraming kapulisan man dito. At nagdagdag pa sila ng kapulisan. SWAT. Ayan po. Oh, may ipinadalang tubig dito. Ayan po, kabayan. May mga tumayo Kasi may nagpapanggap na magpadala daw dito ng isang patunang na pagkain. Pero sa totoo lang, wala naman pumating dito. Kapag nanood kayong mga maninira na kung tutuusin, mga driver kayo, mga cobra kayo, mga ahas kayo. Mga sabihin nila na pinipira na naman. Hindi. Pinapalabas kasi nung mamang yun na siya daw po ay nagpadala ng isang katutak na mga boxes para daw po tulong dito sa atin. Sa ating pagtitipon sa EDSA, dito sa may Robinsons, Galilea. Ang nakalagay doon, pinitsuran niya yun, na katunayan daw na siya daw ay nagpadala ng limpak-limpak na mga karton, tubig at mga pagkain. Kaya po, pinagsabihan ko, pinaalalahanan ko ang mga vloggers na bawat dumarating na pagkain, kailangan ma-monitor, ma-focus yung kanilang mga camera. Ito kasi yung pinaka-number 1 na ebidensya dahil walang puto nito eh. Live na live. As in talagang continuum yung puto, pwede kong makita rito. Yan ang tunay na ebidensya. Huwag yung rinlangin ng mga tao, lalo na kayo na nakinabang kayo. Kay tatay ko. Okay. Sa palagay niyo po, ano kaya ang dahilan? Bakit po gustong-gusto nilang i-impeach si VP Sara Duterte? Yun po ay pangharang lang sa darating na 2028. Gusto nilang sirain ang credibility ng isang Vice President Inday Sara Duterte. Sa mga kapwa kong Pilipino, tayo po ay magkaisa. Huwag po tayong magpalin lang sa mga taong manggagamit, ginagamit ang pagmumukha ni Tatay Digong, ginagamit ang apelidong Duterte para siraan. Nakikiusap lang po ako, James Camisa, nandito na. Dumating na ang Pilipino na sinatingan ang ating mga kapwa Pilipino na lumalaban para sa pagdidipit ng kasalukuyang administrasyon. Manawagan lang tayo mga kababayan na dumating. Pwede ba kayo dito magsalita nang sa ganon? Malaman ang taong bayan na hindi lang kami ang nakikita nila. Dapat kayo din ay maglabas Kaya daw kasi yung mga nandito, hinakot daw. So nanay, ikaw na, halika na. Tingnan nyo, si nanay, paano? Bayad daw kayo, nay. Para sa ganon, hindi lang tayo paulit ng speaker. Ang sabi nila, binabayaran daw tayo dito ng 200. Amin nga po sa akin, bayaran pa. Dito na, magsalita ka na yan. Ano masasabi mo sa Marcos supporters, nay? 200 lang daw binayad sa'yo. Ang cheap naman! Taga saan kayo, nay? Bayatas, Quezon City, District 2. Yun. Bakit nandito kayo, nay? Siyempre, nasasali kami dito. Ano daw pinaglalaban natin? Ang pinaglalaban namin, natin. Naglalaban namin? Katahimikan, yung hindi puro na lang gulo. At saka kung gusto ninyo ng gulo, yung Philippine West Sea, ang inyong kasikasuhin, hindi yung puro politika na ayaw matanggal sa kanilang panunungkulan. Tubig mo na, nay. Tubig mo na, nay. Para pala nanay, para high blood kasi nanay. So ito guys, unti-unti nang nagsidatingan yung mga kababayan natin na ang gusto po ay kapayapaan sa ating bansa. Ayaw nila nang nag-aaway-aaway ang presidente at saka vice president. So i-update ko din po kayo dito sa paligid. Ipapakita ko po sa inyo ang EDSA Shrine. Ayan po yung Mama Mary. As usual, andito po, nakabarikada po ang mga sasakyan ng mga pulis. Ayan, nandyan po yung ating mga kapulisan na lalong dumami po sila. Ayan, so obserbahan po natin kung bukas ay mawawala ito kasi ang PBBM admin, yung mga pro-BBM ang magrarally bukas dito. Ayan, hindi pa rin po nawawala yan, araw-gabi, 24 hours po sila na nakabantay po dito sa
EDSA Shrine. Yan. Balik po tayo dito. Ayan, buti pa yung mga nanay at tatay natin ay nakakaintindi po ng mga nagaganap sa ating bansa. Kinukurakot nila. Oh, papayag pa kayo na ang tax na binabayad natin lahat na pupunta sa kurakot at ibibigay nila sa ayuda? Ayuda? Paano naman yung iba na nangangailangan din ng ayuda? Puro ayuda na lang bang kailangan natin? Hindi. Ang kailangan natin yung panghabang buhay na tulong. Yung mabigyan tayo ng pangkabuhayan. Hindi yung ayuda lang. Yung ayuda, ilang araw lang magagamit yan. O, halimbawa, itong mga nasunugan, itong nawala ng bahay, nasunugan. Tinangin ng yung mga bahay nila. Natulungan na ba? Wala sir, Wala pa. Yung mga binaha, wala pa. Yung mga binaha, wala pang naitulong. Kaya, Mr. President, kung nakikinig ka man sa amin, sana pakinggan mo kami. Bumaba ka na sa kilalalagyan mo. Yon, tama. Pabaya mo na sa tunay na maglilingkod. Yon. Pabaya mo na sa aming mahal na Inday Sara ang dapat na tungkulin na ginagampanan mo. Hindi naman ikaw ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon eh. Ginagamit ka na lang. Ginagamit ka na lang. Tay, Sa totoo lang. tay, nagre-recruit sila na magrarally pero maka pro Marcos. 10,000 daw bayad sir. Kasali ka? Oo, magrarally pro Marcos. Oh, 10,000 daw bayad. Bukas. bukas magre-recruit sila. Oo. Bukas sila gagamitin. Oo, 10,000 daw. Sasali ka? Yung 10,000 nyo, sandali lang mawawala yan. Ang pinaglalaban namin, pang matagalan. Ang mapalitan na si Bongbong Marcos. Dahil hindi maganda sa namumuno sa atin ang isang bangag na Pangulo. Nakakaya sa katabing bansa natin na napagkakadyawan tayo ng taga-ibang bansa na ang Pangulo natin isang durugista. Yon. Kawawa naman ang Pilipinas. Tama. Ano masasabi mo tayo, nagugutom daw yung mga realista dito. Yung natutulog dito, wala daw pagkain ang tubig. masasabi ko, sa mga nagsasabi niyan, walang katotohanan yan. Maraming pagkain na tumutulong sa amin. Ayan, oh, tubig. Mga nagmamahal, mga sumusuporta sa amin. At ang pagpunta namin dito, kanya-kanya kaming pamasahe. Hindi kami bayad. Yon, Kayo oh, pa yan. na nagsasabing mga bayad ang pumupunta rito. Kayo ang bayaran. Hindi kami. Yon, pasalamatan mo tayo yung mga nagbibigay ng pagkain tayo. Oh, Kahit tubig yung mga nagbibigay sponsor sa natin. mga sumusuporta dito sa mga nagrarally. Nagpapasalamat kami sa inyo sa patuloy na pagsuporta niyo sa amin. Ay, ako nga pala si Rolly, yung nag-birthday nung nakaraang December 2. Tatay pala nag-birthday dito. Nag-birthday ako sa kalsada. Galing. Salamat sakripisyo mo tayo. Masaya ako dahil para sa akin, isang makasaysayan yun sa nagdaang birthday ko. Yon. Sa kalsada ako nag-birthday. Kaya sa Salamat, mga Tay. nagbigay sa akin ng cake, nagbigay sa pagkain dito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Yun. Inday Sara, Presidente. Inday Sara, Presidente. Inday Sara, Presidente. Yun talaga. Tayo, salamat tayo. Salamat tayo. Lalaban namin dahil ang bago namin presidente ngayon ay si Sara Duterte na. Front of communism. Magpapile sa isang official na gumaganap sa tungkulin bilang pangalawang pangulo. Sino sila? Ibig sabihin that is very clear. Very clear political revenge. Dahil noong mga panahon ni Pangulong Duterte, halos maubos na yung mga yan. Ang problema, nagkaroon tayo ng bangag na Marcos. Kaya ang nangyari, naging kumbaga mas lalo silang naging ngayon active. Kasi nga
abnormality na talaga nagaganap sa ating bansa. Kaya bakit tayo nandito ngayon? Dahil gusto natin gawing normal ang abnormality nagaganap sa ating bansa. Kaya ako nandito, hindi naman ito binayaran tayo, wala walang bayad to Ito ay kusang loob ng mga puso natin dahil nakikiisa tayo na hindi na nangyayari ang dapat nilang gawin. Bakit ko nasabi yan? Mas inuuna nila ang tuwad-kum na ano mapapala ng mamamayan dyan. Pinopokus nila kay Sara tungkol sa intelligence fund. Bakit? Si Ma'am Sara lang ba ang merong intelligence fund? Lahat naman sila meron. O bakit naka-single out? Bakit si Ma'am Sara lang iniimbestigahan? Kung tutusin nga, mas impeachable at saka mas dapat iniimbestigahan. Yung 25 tons reserve gold na inilabas sa Bangko Sentral, questionable yan. Dahil tayong mamamayan ang may-ari niyan. Pangalawa, binenta ang Ninoy Aquino International Airport sa privado. Asan ang pinagbentahan? Ano ang dahilan bakit ibinenta? Sasabihin nalulugi, impossible dream. In every second may lumilipad na aeroplano. Iran niya hinahabol daw ang presyo ng merkado. Hindi katotohanan yan. Gusto lang nilang ibenta. Ang tanong, nasaan ang pinagbentahan? Yung excess fund ng PhilHealth, nasaan yan? Yung Marley Kapan, nasaan din yan? Yan ang mga questionable malaki. Yan ang unahin nilang imbestigahan, hindi yung 129 million lang yan Samantalang yung problema natin ngayon na nawawalang pondo is trillion na halos. Bakit walang investigasyon yan? Sige nga, masyado nilang pinupolitika ang usapin na ito. Ito pakiusap ko sa mga senador, ilang beses ko sinasabi ito. Pakiusap sa inyong lahat, mga senador, congressman. Bago nyo unahin ang problema na yan, unahin nyo muna na pag-aralan o imbestigahan ang mga nawawalang pondo na hindi naliliquidate. Dapat for transparency tayo. Hindi dapat ganun. Binenta yung Ninoy Aquino International Airport. Bakit binenta? Unang tanong. Ngayon, nabenta na. Sige, you have a right to ibenta yan. Nasaan ang pinagbentahan? Para saan gagamitin? Marley Kapan, nasaan ngayon? Excess fund ng PhilHealth, nasaan? Yung 5,500 flood control project, nasaan yan? Ang daming questionable na impeachable. Bakit hindi ma-impeach? Siya ang ma-impeach. Yun. Siya ang ma-impeach. Dapat hindi si BP Sara. 129. At saka yung 129 million na hinahanap nila kay BP ay nagamit talaga. Mismong COA ang nagpatunay na unqualified nga, hindi talaga nawawala. Nagamit ang pondo. Pinatunayan ng komisyon na audit yan. Ang tanong, mas marunong pa ba sila sa komisyon ng audit? Samantalang sila na audit pa. Dumaan ba sila sa komisyon ng audit? Yung mga pondo nila na-imbestigahan ba? Masyado kasi politika, kaya kawawa ang bayan at mamamayan Maawa naman kayo sa bayan at mamamayan, mga politiko. Hindi kayo inalal dyan para mag-imbestiga sa Duterte. Inalal kayo dyan para paunlarin ang bansa, para tulungan ang mahirap na umahon. Slogan, sama-sama tayong babangon muli. Bakit tayo bumabaon sa kumunoy ng kahirapan? Binabaon nila. Ayan. Wala tayong galit sa gobyerno. Ang atin lang, gampanan nyo ng maayos ang mga mandato nyo. Tinitira nyo yung magaling na gumagawa sa kanyang tungkulin. Albert Panlasan. Thank you, sir. Sir, piso sa inyong observation, sino kaya pinapunta nyo itong mga pag-pilot kay BP Sara? Ito magandang tanong yan, kaibigan. For my own opinion Yes po. ang Makabayan Black, yung mga front of activism o front of communism na yan. Sino ba ang kaibigan yan ngayon sa Senado? Bago yan? Bago na? Maliwanag sa buwan yan. Si Franz Castro, sino ba nasa likod? Si Franz Castro nga, kung tutusin, convicted Pero bakit nakakapag-imbestiga? Credible ba siya? Wala siyang karapatan mag-imbestiga dahil siya mismo convicted. Kaya, yung nasa likod niyan, ang alam ko dyan, matabayan. Mataba. Huwag na tayo muna magbanggit, pero matabayan.
na lalaki na medyo umiepal. Yan ang ano niyan, yan ang author niyan. Kaya ito maliwanag pa sa sikat ng araw na politika lang talaga ito. Ayaw nilang papormahin ang mga Duterte dahil malakas sa masa ang mga Duterte. Sa totoo lang. Kasi sa Duterte natin nakita ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa ating bansa. Kaya tayo nga nandito dahil sinusuportahan din natin, di ba? Isa sa mga objectives natin kung bakit tayo nandito. Kasi nga, hindi natin inaayunan yung mga abnormality na nagaganap sa ating bansa. Di ba? Sir, sa kabila ho kaya ng pagpakita ko ng mga agency na huwag may impeach si BP Sara, sa palagay niyo kaya maituloy pa din ang impeachment laban kay BP Sara? Pati, sa totoo lang, inuulit-ulit ko, bobo yung mga magsasabi talaga na may impeach eh. Sabi ko nga, ang impeachment, kahit sino pwede. Ang tanong ito, may grounds ka ba para impeach? Ang number one na impeachable, yung malversation of funds at saka yung betrayal of public trust. Yan dalawang yan matindi yan. Kapag ikaw naglulustay ng pondo ng bayan nang walang liquidation, grounds for impeachment yan. Okay? At yung inano mo, dinaya mo ang mamayan o nag-traitor ka sa mamayan, that is a one way of grounds of impeachment yan. Yan bang dalawa pa lang yan, marami yan. Dalawa pa lang ang binanggit ko. Yan pa nasa katauhan ng ating Vice President? Wala. Ngayon, bakit may impeach? Walang grounds. Kaya nga sabi ko, inuulit ko kanina, ang talagang dapat na magkaroon ng grounds for impeachment ay yung may pondo na hindi nalaman kung nasaan napunta. Number one na nga yung Maharlikapan, yung 25 tons reserve gold na nilabas sa Bangko Sentral, tapos yung excess fund natin sa PhilHealth, tapos yung flood control. Ang dami, di ba? Asaan yun? Yun ang investigahan. Grounds for impeachment yun. Dahil yung mga pondo na yun, unreported. Hindi na i-report kung nasaan. Hinahanap natin yun. Tayong mga mamamayan ang naghahanap nun kasi hindi nila hanapin yun. Dahil makikita nila yun nasa mga bulsa na nila. So, sa lahat po ng inyong nabanggit, sa palagay mo ba ninyong gagana ang due process? Sa simula pa nga lang, wala nang due process, brother. Kasi unang-una, bakit nila ini-entertain yung impeachment? Kung tutusin ko ako lang, sa akin daraan yung impeachment, yung complaint, dismiss agad eh. Oh, walang grounds, balik yan. Walang impeachment. No, waste of time, waste of fun. Alam nyo mga kaibigan, ang kada hearing katulad ng Quadcom na yan, akala nyo ba walang pondo yan? Milyon yan. Bawat hearing yan, milyon. At bawat isa dyan, merong mga, ano yan, parang extra. Kaya yan, talagang gustong-gusto nila na may investigation, may Quadcom. Kasi nga, pinagkakakitaan nila at the same time, na ibabagsak nila yung mga political ano nila, competition. Yung mga kakompetensya nila sa politika, nababasag nila through investigation, through Quadcom. Di pa kayo nagtataka si Sara lang lagi sinasalang. Oh, kasaan na yung ibang, bakit inilabas si Dilima sa kulungan? Samantalang yun, convicted yun. Malaki pala ng confidential ni Dilima na walang liquidation. Oo, tsaka maraming anomalya dyan. Kaya yung impeachment na yan, walang mangyayari sa impeachment na yan. Kaya nga kung tutusin dapat, yung kung kanino man babagsak yung impeachment report na yan, o impeachment complaint, dapat yan, nire-reject nga ng ano yan eh. Nire-reject nga ng mga abogado yan, di ba? Sinabi mismo ng mga abogado, hindi dapat ma-impeach. Pero makukulit sila eh. Binabali nila, kaya nga sabi mo, abnormality ang gumagana sa bansa natin ngayon. Hindi na normal. Abnormal na ang nangyayari. So ano sir, doon sa nabanggit ninyo po ay subject for grounds for impeachment na rin si Sir Bongbong. May nakapag-isip na rin po ba na i-impeach ang presidente? Gandang tanong. Paano nila i-impeach? Kakampi nga nila.
Kaalyado nila ang Pangulo eh. Kaya hindi talaga nila imbis. Meron ba, sa ngayon ba, tanungin ko kayong lahat ng mga vlogger, meron ba kayong nakita na oposisyon ngayon? Sa gobyerno natin may oposisyon ba? May kumukontra ba sa ginagawang ka-abnormalan nitong ating pamamahala? May oposisyon ba tayong nakikita na naninindigan na ipinaglalaban ng ating mga karapatan? Meron ba? Wala. Ibig sabihin lahat sila magkakasama-sama. Magkakaalyado. Sino magsasampa ng impeachment sa Pangulo? Pag sinampahan nila yan, dinawalan din sila. Oh, mangyayari ang impeachment na yan at saka hindi impeachment ang mangyayari dyan. Pag nagpalit na naman ng administrasyon, gano'n na naman ang mangyayari dyan. Dahil yung mga yan, hindi yan titigil hanggat hindi bumabagsak ang Duterte. Talagang ginagano nila ang Duterte. Magaling lang talaga ang mga Duterte dahil inaalalayan ng Diyos. Kaya hindi nila kakayanin ang mga Duterte. Kasi nga, sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang mga Duterte, gawa ng gawa yan. Kaya ang Diyos, ang awa niya, ipinibigay sa mga Duterte. Kaya kahit ano paninira nila, hindi nila kaya. Kasi ang Diyos naaawa sa mga Duterte. Dahil nung panunungkulan ng Pangulong Duterte, mapayapa ang bansang Pilipinas. At lahat matino ang mga sangay ng gobyerno. Lahat may takot at may respeto sa dating Pangulo. Ngayon, meron ba? Wala. Lahat sila kurakot na ng kurakot. Kabayan, may tanong po ako. Paano nyo po i-compare yung drug war ni PRRD at ng kasalukuyang admin na yun? Malayo. Wala naman drug war ngayon eh. Wala bang drug war? Wala. May nakita ka. Dalawang pulis sa Parting Mindanao, patay, isang babae, isang lalaki. Kailan lang yun, last month lang. Hindi ko nabanggitin ko anong pangalan. Basta mayroong dalawang pulis na namatay. Drug related. Walang drug war ngayon sa panahon ni BBM. Ano bang nagmahal ngayon? Bigas o ano? Ha? Ano bang nagmahal? Bigas o yung ganun nila? Nagmahal ang bigas. Yung gano'n nagmura. Bro, salamat bro. Yung mic natin bro.